dinner tomorrow. Wala namang restaurant na Pilipino na nagtitinda rito ng mga Filipino foods. So, kinuha namin yung opportunity na yun na magtinda kami dito ng Filipino foods. So, that's why pinangalanan namin siya ng Manila Connection. So far, okay naman dahil maraming mga Pilipino dito at from there, doon namin naririnig yung mga iba't ibang mga kalagayan ng mga Pilipino natin dito. At the same time, nalilibang din sila kasi dito sila nakakatikim ng Pilipino in which hinahanap-hanap nila yung lasa ng pagkain natin. Actually, malaking advantage sa amin dahil meron ditong ASEAN. Yun yung una naming yun yung una naming pinuntahan eh. Yung ASEAN, first yung ASEAN Secretariat, tapos yung ASEAN to Philippine Mission. Doon kami naka-tie up. Meron kaming mga meron silang mga gustong sineserve ng pagkain, kinekater, nag-order sila sa amin. Tapos meron, ito, tambayan to ng mga Pinoy eh, itong lugar namin. Dito yung, kumbaga, dito yung mga chika minute. Dito yung nakikita yung mga teacher. Maririnig mo lahat yung mga karanasan nila dito. At saka, ako ngayon nagsabi sa kanila na marami ditong mga klase ng ASEAN pala. Meron yung ASEAN to Philippine Mission, meron Secretariat, meron pang ASEAN ng sports. Kasi dito, malapit din yung venue namin, malapit din sa convention. Yan yung mga football. So, dito yung puntahan nila. Maraming representative ng mga Pilipino na dito rin nagpupunta. Kasi tanungan kami, usually kung ano yung mga tao na pwede nilang hanapin, kontakin, binibigay namin sa kanila kasi very supportive sa amin yung ASEAN. Dahil yung sa ASEAN, ang isang maganda ron, nalalaman nila yung kalagayan ng mga Pilipino dito at saka nasusuportahan nila at the same time. Alam mo, napakalaking tulong. Lalo-lalo na nung bumisita yung Pangulo. Siyempre, sa isang bansa na maraming Pilipino na nagtatrabaho, actually para din sa bansa natin yun, di ba? At saka isa pati, parang isang malaking karangalan dahil ang mga Pilipino kahit sa modeling niya, napakatalino niyan eh. Napakasipag. Kahit sa ang bansa yan, talagang sila yung kumbaga meron silang natatanging karakter na maipagmamalaki. Ngayon, bilang isang Pangulo, napakaganda nung madadalaw mo yung bansa na nandun yung mga Pilipino din, nakakapagbigay ng, yung nakakapagdagdag ng encouragement, parang buhay na buhay ka. Uy, yung parang tatay, dinalaw yung pamilya niya, di ba, ganon. Tsaka isa pati, nalalaman niya yung sitwasyon ng mga Pilipino sa bawat bansang pinupuntahan niya. So far, napaka-supportive ng Indonesian government. Sa experience ko, wala akong naging problema sa pagkuha ng approval sa Board of Investments nila. In fact, tinuruan pa nila kami kung anong pinakamagandang gagawin namin, anong concept ng negosyo, na kung saan mamamaximize namin yung investment na pagpasok dito sa Indonesia. Tapos lahat ng permits, processes, napakadali. Hindi ko na kailangan gumamit ng agent, ako mismo pumunta sa office nila at very entertaining naman sila at full yung guidance nila. Kahit from the Board of Investments hanggang sa tax office, they have been very, very supportive. Napakataas. Lahat ng pumupunta sa Jakarta o sa Indonesia as a whole na nagtatrabaho dito ng mga Pinoy, ay masasabi kong siguro 100% professionals. From managers to accountants, engineers, teachers. Kaya napakataas naman ang tingin nila sa atin kasi sa palagay ko tayo, we can compete with Americans or even European expats in terms of quality. Magaling tayo mag-Ingles at napakasipag natin at napaka-resilient natin. Sa palagay ko kasi pare-pareho tayong Asian country, so mas madali tayong makarelate sa kanila. Even how we manage yung sa offices natin at sa trabaho natin, yung mga tao na tinitrain natin, kasi they require that being an expatriate here in Indonesia, you have to train the local talents. So, mas madali tayong makarelate sa kanila being an Asian
At saka hindi tayo nagpapahuli in terms of quality ng mga managers na pumupunta dito ng mga Pinoy. Ang function ng ASEAN is kung paano ma-recognize yung mga talents ng iba-ibang bansa dito, lalo na sa ASEAN, at ma-recognize din tayo ng government. Kunwari, dito may permanent representative na ng ASEAN. We have been very close to them. I think they're fostering parang understanding between countries. May mga program sila at so far nasusuportahan kami na mga nagbi-business dito or nagtatrabaho dito. In a way, they come up with mga laws or bilateral agreements na sumusuporta sa interes ng mga nagtatrabaho dito at mga nagninegosyo dito. Kunwari, dati mas close sila sa certain areas ng business sector. Ngayon, dahan-dahan nilang ino-open up yun. Dati, may very strict sila kahit sa professionals. Not all professionals can work here. So, I understand, kahit sa medical profession, hindi allowed dito na mag-practice yung foreigners, pero dahan-dahan na nilang nire-recognize at binubuksan yun through training. Ina-allow nila yung mga foreign doctors na magbigay ng training dito. So, in a way, nabibigyan ng chance kunwari tayo, mga Pinoy dito, na mas mag-expand pa in terms of yung business and even sa professional capability natin na kung paano natin ma-share sa Indonesia. Kasi kung wala tayong support sa government, hindi tayo mapoproteksyonan. Kahit even embassy has been very active supporting us here. Both ASEAN and embassy, I think, are working together. So, I think for us, mas madaling magnegosyo dito at mas madaling magtrabaho dito kung alam natin na meron tayong inaasahan na like government body na magpoprotekta sa atin. Sa mapping. Kasi